Sa kabilang dako, isang umaatikabong labanan ang nagaganap ngayon sa loob ng trono. Nagsimula ang laban ni Kael sa barbaro nang ihagis ng isang manonood ang isang balaraw kay Kael. Todo haribas ang barbaro kay Kael habang inaatake siya gamit ang wasiwas ng dalawang sandata. Panay iwas naman si Kael sa mga atake ng kalaban, ngunit medyo nahihirapan siya sa paggalaw dahil nakagapos sa mga kamay niya ang mga tanikalang bakal. Tinaga siya ng kalaban pero nakailag si Kael nang pumihit siya sa kaliwa. Napasandal siya sa mga manonood pero itinulak siya pabalik sa gitna. Inatake siyang muli ng kalaban ngunit nagdash bigla si Kael at nakalapit siya kaagad. Sinipa niya ang kaliwang kamay ng lalaki at nadisarmahan niya ang isa sa mga sandata ng lalaki. Tumilapon yun sa labas ng arena. Yan lang ba ang kaya mo? Nangako ka ng isang disenteng laban, di ba? Ang bubuyo pa ni Kael. Bumunot ng isa pang sandatang lalaki mula sa sinturon nito at sinugod si Kael. Nasalag ni Kael ang atake nang iharang niya ang balaraw. Sumundot ng sipa si Kael pero nakaiwas ang kalaban at dumiretso siya sa mga manonood na nasa labas ng arena. Itinulak siyang muli pabalik, ngunit sinalubong niya ang suntok ng lalaki. Medyo nahilo si Kael sa lakas ng impact kaya bumagsak ito sa sahig. Isang napakalakas na hampas ang pinakawalan ng lalaki pero nakaiwas pa rin si Kael. Halos mawasak ang sahig sa tindi ng puwersang inilaan ng kalaban. Tumayo si Kael subalit paparating na sa mukha niya ang saksak ng kalaban. Sinubukan nitong tapikin ni Kael pero tumilapon lang ang sandata niya. Mukhang galit na galit ka. Nakikita ko yan sa itsura mo. Mahirap siguro maging sobrang pangit. Umiyak ang mga bata. Sumisigaw ang mga babae. Halika, maglaban pa tayo. Pangasar ni Kael habang tinututukan siya ng armas sa leeg. Umikot si Kael na ganap ng walang sandata. Dumistansya siya ng bahagya. Winasiwas ng 2 beses ng kalaban ng espada, ngunit nakayuko pa rin at nakaiwas si Kael. Umikot ulit si Kael sa bilog na arena habang pinag-aaralan niya ang galaw ng kalaban. Nakangisi lang sa kanya ang lalaki na tila may masamang binabalak. Bigla itong sumugod pero tinadyakan ito sa tiyan ni Kael. Napaigik sa sakit ang lalaki at napaatras. Sumigaw ito ng malakas na parang pinagmamalaki pang hindi ininda ang sipa ni Kael. Hinawakan nitong mabuti ang 2 sandata habang nanlilisik ang mga mata nito. Nagtapon ng slash ang lalaki pero nakailag si Kael. Sumundot ulit, ngunit umiwas lang din si Kael. Lahat ng atake nito ay basang-basa ni Kael kaya napakadali na lang sa kanyang patumbahin ng kalaban, subalit naghihintay lamang siya ng tamang tiyempo. Sa galit naman ng lalaki ay umatake itong bulag. Nakaiwas si Kael at nahawakan niya ang balikat at kaliwang braso ng lalaki. Sinuntok ni Kael ang ilalim na bahagi ng panga ng lalaki at sa tindi ng impact ay bumulagta ang lalaki patihaya sa ibabaw ng bilog na arena. Nagsigawan naman ang mga nanonood sa tindi at galing na ipinakita ni Kael. Bumangon ang lalaki na may natitira pang armas. Sumampa si Kael sa likod nito at sinuntok ito sa tiyan. Pero nagulat si Kael nang sinalaglang ng kamay ng lalaki ang kamao niya. Hinawakan siyang mabuti ng lalaki habang nasakal siya sa leeg nito. Kasunod nito'y umatras ang lalaki at binangga ang likod ni Kael sa isang konkretong haligi. Napadaing si Kael ng 3 beses siyang ibalandra sa haligi. Bumaba si Kael at sinuntok niya sa bodega ang lalaki. Nayupi ang katawan nito at sinipa niya ang lalaki kaya bumangga ito sa haligi. Kinuha ni Kael ang mace sa sahig at walang awa niyang hinampas sa likod ang lalaki. Pagsak ang kalaban sa sahig kaya kaagad na natahimik ang mga barbaro sa labas ng arena. Tumayong nakangiti si Raya sa trono at dahan-dahan nitong pinalakpakan si Kael. Mabuhay ka, kabalyero! Kahanga-hangang ipinakita mong husay. Makukuha mo na ang iyong gantimpala. Nakangiting wika ni Raya. Sumenyas siya sa isang tauhan at naghagis ito ng kalahating tinapay sa paanan ni Kael. Makukuha mong kalahati niyan kung lalaban ka pa ulit. Kung gusto mo lang naman. Sarcastic na saad ni Raya. Tumawa ng mahina ang mga barbaro at sinenyasan ni Augustus ang 2 pang mandirigma na humakbang papasok sa arena. Nagsimula muli ang sigawan
habang naghahanda si Kael para sa kanilang pag-atake ng sabay sa kanya. Sa pagputok ng liwanag sa umaga ay naghanda na sa pagbaba ng burol ang grupo ni Jericho para sa paglalakbay patungong Babylon. Inakay ni Dario si Katrina sa kanyang balikat habang nasa unahan naman sina Jericho at Javier para pangunahan ang pagbagtas sa masukal na daan. Umakyat sila sa matarik na bundok at tinahak ang isang lambak na patag kung saan nadaanan nila ang mga pananim na trigo ng mga mamamayan sa baryo. Pagkababa nila ng lambak ay tinawid naman nila ang isang batis na umaagos mula sa taas ng talon kung saan napagpasyahan nilang magpahinga sandali para uminom at makapaghilamos. Maya-maya pa ay itinuloy na nila ang paglalakbay at makalipas lamang ng ilang oras ay narating din nila ang maliit na baryo. Inalalayan pa ni Dario si Katrina at ang 4 na manlalakbay na pumasok na sa nayon. Napansin ni Maria si Javier na naglalakad sa kalye at tumakbo siya para yakapin ang anak na matagal na niyang hindi nakikita. May malaking ngiti sa kanilang mga muka habang magkayakap ang dalawa. "Ina!" Lumuluhang wika ni Javier. "Maligayang pagbabalik sa iyong tahanan, Javier." Nakangiting sambit ni Maria na siyang tumayong ina at nag-alaga kay Javier simula noong bata pa siya. Sa matagal na panahon na hindi nila pagkikita ay namiss nila ang isa't isa. Kinagabihan, natapos ng gamutin ni Javier si Katrina na kasalukuyan ng natutulog sa kama habang tahimik naman na kumakain si Dario at Jericho sa isang mesa katabi ng kama. "Nalinis ko na ang sugat, walang palatandaan ng anumang impeksyon. Hanggat siya'y nakakakuha ng maraming pahinga, magiging maayos din ang kalagayan niya." Ani Javier kay Dario habang nakaluhod sa gilid ng kama. "Salamat Javier sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa kanya." Na-appreciate ni Dario ang tulong na ginawa ni Javier. Tumayo si Javier at lumabas muna ng bahay para makapag-usap ng maayos ang dalawang lalaki. Nakakatapos lang na kumain. "Patawarin mo ako kung nangyari ang lahat ng ito. Kasalanan ko to at ako ang dapat sisihin sa nangyari." Malungkot na boses ni Jericho. "Maaaring nawala ang aking mga kargamento. Ngunit nasa akin naman ang aking minamahal na si Katrina." Saad ni Dario na nakatingin sa dalaga na mahimbing na natutulog. "Kung gayon, mas mayaman ka na nga sa inakala mo. Dahil ang kayamanan mong yan ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy ka pa rin sa buhay." Seryosong sambit ni Jericho na mabilis namang naintindihan ni Dario pagkuway tumingin kay Katrina. Malungkot tuloy silang pinagmasdan ni Jericho habang sumasagi din sa isip niya ang dalagang si Michelle. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nakarating na rin ang grupo ni Aragon kasama ang mga barbaro sa loob ng kagubatan ng Babylon. Mula sa madilim na sulok ng kakahuyan ay sumenya si Aragon sa mga tauhan na huminto muna at tahimik nilang pinagmamasdan ang paligid ng nayon. "Magsikalat kayo! Tiyaking mapapalibutan ng baryo! Walang dapat makatakas sa kanila. Lalong-lalo na si Jericho." Mautoridad na utos ni Aragon. Tumango ang mga tauhan at mabilis silang nagsikilos para umikot sa paligid ng Ealdor. Tahimik nilang pinalibutan ng maliit na baryo habang kasalukuyang nagpapahinga ang mga tao sa kani-kanilang mga tahanan na walang kamalay-malay mula sa paparating na delubyo. Naglalakad si Javier sa may kalye kasama ang kanyang inaing si Maria na may dalang basket ng damit para sa mga bisita na inabot ng mga taga-baryo para pamalit nila pansamantala. "Buti na lang, nakauwi ka na iho. Ang tagal nating hindi nagkita." Ngiting saad ng ginang. "Pasensya na ina kung napakatagal kong hindi nakadalaw. Kung kailan pa ako dumating, problema naman ang dinala ko." Sagot ni Javier. Hinampas ni Maria ang braso ng anak. "Ano ka ba iho? Naiintindihan ko kung paano ito nangyari. Ang iyong buhay ay hindi nasaklaw ng baryo. Natutunan mo na ang maraming bagay sa Traveda, kaya yun na ang talagang masasabi mong tahanan ngayon."
Ngunit nag-aalala ako sa'yo minsan eh. Ang mga panganib na dapat mong harapin sa lungsod na yon, sadyang napakahirap. Pag-aalala ni Maria. Ina, ayokong mag-aalala ka. Ayos lang naman ako doon. Tsaka, nakalimutan mo na ba? Malakas ako katulad ng itay. Biro pa ni Javier, pero seryoso lang ang ginang. Hindi mo ako masisisi kung hindi ko mapigilan ng mag-alala. Itong madalas na ginagawa ng mga ina, kaya lagi kang mag-ingat doon. Payo naman ng ginang. Huminto sila sa isang bahay. Pwes, ligtas na kami dito. Lahat tayo ligtas na. Tumingin si Javier sa bahay na nakabukas ang pinto. Nakita niyang nakatayo sa loob si Michelle habang ito'y nakatalikod. Nalaman na rin nito ang pagdating ng grupo ni Javier, ngunit nahihiya nga lang siyang humarap sa kanila, lalong-lalo na kay Jericho. Kaya mas pinili niyang manatili na lang sa bahay at mapag-isa. Kamusta na siya? Tanong ni Javier. Tumutulong siya sa mga gawain dito, ngunit minsan lagi siyang ganyan. Mas gusto niya nag-iisa. Paliwanag ni Maria. Pinagmasdan lang nila si Michelle sa isang siwang sa pinto habang malungkot siyang nakatayo doon. Maya-maya pa'y pumasok si Maria sa loob ng bahay at nag-usap sila sandali ni Michelle. Nauunawaan naman ng dalaga ang gustong mangyari ni Javier, kaya ay sinama nila si Michelle pauwi sa bahay. Ilang minutong nakalipas ay makikitang nakaupo si Michelle sa gilid ng kama ni Jericho habang natutulog at nagpapahinga si Jericho. Natapos ng gamutin ni Michelle ang mga galos na natamo ni Jericho mula sa mga nakaraang laban niya. Matapos ito ay nilapatan ni Michelle ng isang malinis na puting gasa ang sugatang tadyang ni Jericho. Naalimpungatan nito bigla nang mapagtantong may tao. Inangat nito ang ulo at nagulat siya nang makilala niya ang taong nasa tabi niya. Michelle! Napabangon kaagad sa kama si Jericho. Malungkot nang umiti ang dalaga. Kamusta ka, Jericho? Malumanay na sambit ni Michelle. Napaupo naman si Jericho gamit ang kanyang mga siko. Medyo naguguluhan siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Jericho. Hindi niya akalain na dito niya makikita si Michelle. Kani-kanina lang ay nasa isipan niya lang ang dalaga, kaya halos hindi siya makapaniwala na makakasalamuha niya ito ngayon. Nagsyarag lang ang balikat ni Michelle sabay umiling kay Jericho na nabibigla pa rin. Maganda kasi ang lugar na ito at ito lang ang lugar kung saan buong puso kong tinanggap ng mga tao. Paliwanag ni Michelle. Tinitigan siyang mabuti ni Haring Jericho. Hindi ka nawala sa isip ko. Malungkot na sabi ni Michelle. Ako rin. Maikling sagot ni Jericho. Ngumiti ng mapait si Michelle. Umupo ng maayos si Jericho at naghintay ang dalaga hanggang sa maglahad ito ng mga braso para yakapin siya. Napaiyak si Michelle at mas niyakap pa niya lalo si Jericho. Samantala, narinig ni na Javier at Maria ang mga hiyawan sa labas habang nakaupo silang nag-uusap sa labas ng bahay. Tumayo si Javier at naispatan niya ang mga sulunang mga barbaro na nakapalibot na ngayon sa paligid ng nayon. Si Aragon! Nahanap na niya kami! Galit na sambit ni Javier. Pumasok silang mag-inain sa bahay at pinagmasdan nilang mabuti ang mga barbarong kasalukuyang naghahalughog sa buong paligid habang hinaharas ni Aragon ang mga taga-nayon. Nagbihis na ng chainmail si Jericho at nagsuot naman ng baluti si Michelle. Anong plano ang naiisip ninyo? Tanong ni Dario habang katabi si Katrina na nakasilip rin sa labas ng bintana. May pinto sa likod. Mauna na kayong dumaan doon. Wika ni Javier. Nagsikilos naman agad sina Dario papunta sa likod bahay habang naghihintay lang si Javier na makalis sila. Nang masigurong nakalabas na ang lahat ng mga kasamahan niya ay biglang kuminang ang mga mata ni Javier at kinontrol niya gamit ang isip ang isang kariton na nakahambalang sa kalye. Pinakilos niya ito gamit ang pagkontrol sa mga gulong nito. Nagtaka naman si Aragon nang lumigid ang kariton patungo sa kanila. Umusal ng isang spell si Javier kasabay ng pagningning ng kanyang mga mata
ay siya ring pagliyab ng kariton na kinokontrol niya. Agad namang napatalon si Aragon kasama ang mga barbaro para umiwas. Sumabog ang kariton nang bumangga ito sa isang puno sa gilid ng kalye at kasamang nasunog ang puno. Pagtingala ni Aragon ay naispatan niya ang grupo ni Jericho na umaakyat sa burol habang tumatakas sila. "Ayun sila! Habulin niyo!" Galit na sigaw ni Aragon habang nakasubsob ito sa damuhan. Mabilis na kumilos ang mga barbaro at hinabol ang grupo ni Jericho habang pumapasok sila sa kakahuyan. Inalalayan mabuti ni Dario si Katrina habang kumakaripas sila ng takbo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Napalingon sila sa likuran at nakitang papalapit na ang mga barbaro na naghahabol sa kanila. Kaya mas binilisan pa ni Dario ang pagtakbo nila. Hindi sila nito tinantanan hanggat hindi nila nahuhuli si Jericho ng buhay. Ang tanging nasa isip lang ng mga ito ay malaking pabuya ang naghihintay sa kanila kapag nahuli nila ang batang hari ng Terraveda. Kaya mas pursigidong naghabol ang mga barbaro at tila sinisikap na makuha si Jericho para sa kanilang gantimpala. Patuloy na hinahabol ng mga barbaro ang grupo ni Jericho habang tumatakbo silang lahat sa madilim na kakahuyan. Nahihirapan na ring alalayan ni Dario si Katrina dahil sa bigat nito at paiba-ibang direksyon na tinatahak ni Jericho. Napansin ni Javier na bumabagal ang takbo ni Dario dahil kay Katrina kaya tumigil ito malapit sa bukana ng isang kuweba. Pinauna niya na si Dario sa kanya para makapasok agad sila sa kuweba at susubukan niyang pigilan ang mga barbaro sa abot ng kanyang makakaya. "Ililihis ko sila. Tumakbo na kayo papasok sa kuweba. Doon niyo na ako hintayin sa loob," wika ni Javier. Sumang-ayon naman kaagad si Dario at Jericho. Tumalikod si Javier habang papalapit ang mga kasamahan niya sa bukana ng kuweba. Kasunod nito ay tumingala si Javier sa langit at nagsalita siya ng lengguwahe ng dragon bilang pagtawag sa kanyang alagang si Gamora. Maya-maya ay natanaw na ni Javier na malapit na ang mga barbaro at hindi dumarating si Gamora, kaya tumungo na siya sa kuweba. Nakita niya sa malayo na nagsikuha sina Jericho ng mga sulo na nakasabit sa pader ng kuweba at sinindihan ito. Dahil dito, kumaripas ng takbo si Javier papasok sa kuweba upang habulin ang kanyang grupo. Nagtataka naman si Aragon nang makarinig ito ng pagaspas ng malalaking pakpak sa malapit kaya napatingala siya sa langit. Mula sa ere na tanong niya ang isang tila malaking ibon na mabilis na lumilipad sa ere. Kinabahan kaagad si Aragon dahil parang pamilyar sa kanya ang nilalang na yon. Dahil dito, napahinto si Aragon at tumingin siya sa mga tauhan niya na kasalukuyang nakakalat sa paligid at naghahanap ng bakas sa lupa. "Magtago kayo!" sigaw ni Aragon sa kanila, ngunit huli na para dito dahil umatake na si Gamora at gamit ang nagniningas niyang apoy sa loob ng katawan ay binugahan niya ang mga barbaro na nakikita niyang gumagalaw. Lumagablab ang napakalaking apoy mula sa loob ng bibig ni Gamora. Sinunog niya ang karamihan sa mga barbaro kasama si Aragon na sinusubukang tumakbo sa mga puno. Umalingaw-ngaw sa buong kagubatan ang sigawan ng mga barbarong nasusunog ng malaking apoy na pinakawalan ni Gamora. Ilan sa mga tauhan ni Aragon ay natusta at kinain ang buhay ng apoy, habang ang iba naman ay nakapag-dive sa madamong bahagi kasama si Aragon na halatang takot na maihaw ng dragon. Sa isang buga lang ni Gamora ay kalahati na ang nalagas sa mga alagad ni Aragon. Karamihan sa mga ito ay halos hindi na makagalaw dahil sa mga natamong pinsala. Ang iba naman ay halos hindi na makilala dahil nakasalubong nila ang apoy ni Gamora. Lumipad palayo si Gamora nang mapansin niyang wala nang gumagalaw pa sa paligid. Samantala, nakahabol pa rin si Javier sa mga kasamahan niyang nasa loob na ng kuweba. Humahangos na lumapit si Javier sa grupo niya. "Naligaw mo ba sila?" tanong ni Jericho. "Oo, ligtas na tayo," sagot naman ni Javier. "Sigurado ka?"
Paniniguro pa ni Jericho. Biglang sumingkit ang noo ni Javier habang bumabawi ng hangin dahil sa pagod sa pagtakbo niya. Pinapalabas mo bang hindi ako magaling sa bagay na yon? Hinihingal pa si Javier. Oo, hindi naman nakakapagtaka yun, di ba? Sambit ni Jericho. Bumuntong hininga si Javier at nilagpasan niya ang grupo. Sinundan nito ni Jericho habang tangan sa kamay ang isang sulo. Alin dyan ang daan? Inilawan ni Jericho ang mga lagusan sa unahan nila gamit ang sulo. Tumingin si Javier sa mga lagusan na tila hindi pa siya sigurado. Napansin ni Jericho na parang nag-aalangan si Javier kung saan sila lulusot. Akala ko ba sinabi mong kabisado mo na ang mga lagusan na to? Saad ni Haring Jericho. Oo, alam ko to. Maaring may nagbago nga lang. Pero ito pa rin. Maaring nagbago? Ano ba klaseng sagot yan, Javier? Naghihintay ng sagot si Jericho. Oo nga, kabisado ko to. Pero kasi nag-isip sandali si Javier at tumingin muli sa paligid. Sigurado ako na dito talaga ang daan. Tinuro ni Javier ang lagusan sa kaliwa at nagpatuloy na siya sa pagtahak sa direksyong yon. Magaling, lubos na nakakapanatag ng loob yan sa amin, Javier. Komento pa ni Jericho at umiiling na sinundan si Javier. Sumunod din ang iba sa kanila. Dahan-dahang bumangon si Aragon kasama ang ilan sa mga natira niyang tauhan mula sa pinagbagsakan nilang damuhan upang tignan ang kanilang kasamahan na malutong na inihaw ng dragon. Habang sinusuri ni na Aragon ang malaking pinsalang nagawa ni Gamora, ay muling narinig ni Aragon ang pagaspas ng mga pakpak ni Gamora habang ito'y umaatungal sa ere at bumalik para sa isa pang pagsalakay. Nanlaki ang mga mata ni Aragon nang magsimulang bumuga ng apoy si Gamora habang bumubulusok ito paibaba. Takbo! Sigaw ni Aragon. Tumakbo siya kasama ang natitirang mga barbaro papasok sa kuweba. Gayunpaman, sinundan pa rin sila ng isang stream ng apoy habang papasok sila sa kuweba, ngunit maswerteng hindi tuluyang pumasok ang apoy nang makaliko sila sa kabilang direksyon, kaya nakatakas silang lahat nang hindi nasasaktan ni Gamora. Pinamunuan naman ni Jericho at Javier ang pagpasok nila sa mga pasikot-sikot na lagusan sa kuweba. Halos nasa kalagitnaan pa sila ng kuweba nang marating nila ang isang makipot na daan. Masyado itong mabato at madilim, kaya nag-ingat ang grupo sa pagpasok dito. Nagagawa pa nilang yumuko habang tinatahak ang daan dahil 5 dipa lang ang pagitan ng kisame nito mula sa lupa. Kung ganon, kilala mo pala si Jericho. Usisa ni Dario kay Michelle habang inaalalayan niya pa rin si Katrina sa paglalakad. Isa akong katulong sa Terraveda. Magalang na sagot ng dalaga at medyo nagulat si Dario. Kay Jericho? Tanong pa ni Dario. Hindi. Maikling sagot ni Michelle. Kung ganon, bakit ka nandito? Panguusisa pa muli ni Dario. Umakyat si Michelle sa malaking bato at tinalalayan niya sa pag-akyat si Katrina. Sumunod na umakyat si Dario. Dahil siya ang hari ko. Paliwanag ng dalaga matapos makaakyat ni Dario, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay naririnig pala ni Jericho ang pinag-uusapan nila kahit nasa malayong distansya siya. Pero tahimik lang itong nakikinig sa dalawa. Maging si Javier ay naririnig din ito. Hindi ko masasabing isa siyang hari sa kabila ng mga nangyari. Kaya hindi ko maituturing na makaharing katangian ang ginagawa niya ngayon. Turan pa ni Dario. Nainis naman si Jericho habang naririnig niya ang pasaring nito. Pwes, dahil hindi mo pa siya lubusang kilala. Sagot ni Michelle at napangiti tuloy si Katrina. Itinuloy ni Aragon kasama ng kanyang mga tauhan ang paghahanap sa grupo ni Jericho. May naririnig si Aragon na nagsasalita sa di kalayuan. Sumenyas siya sa mga tauhan niya. Shhh! Sabay huminto sila upang makinig. Nakakadinig sila ng ilang maliliit na mga bato na tumutunog ilang metro buhat sa kanila. Dito tayo dumaan. Wika ni Aragon sa mga tauhan niya
at pumasok sila sa isang lagusan na nasa bandang kaliwa. Tumigil at lumingon naman ang grupo ni Jericho nang makarinig sila ng paggalaw sa likod nila. Pinakiramdaman ni Jericho ang paligid at nakaramdam ng masama. Akala ko ba sinasabi mo kaninang nailigaw mo na sila sa atin? Wika ni Jericho kay Javier. Akala ko nga rin. Nahihiyang sagot ni Javier. Sa husay nila sa pagsunod, hindi magtatagal, mauhuli din nila tayo. Segunda ni Dario. Babalik ako. Bumalik si Javier sa likuran. Anong gagawin mo? Tanong naman ni Jericho. Abay syempre ililigaw uli. Gagawa ko ng maliit na diversyon para makuha ang atensyon nila. Susubukan ko sa abot na makakaya ko. Sagot ni Javier ngunit pinigilan agad siya ni Jericho. Hindi Javier, masyadong delikadong gagawin mo. Maaari kang mapahamak. Sambit ni Jericho pero ngumiti lang si Javier. Alam ko ang mga lagusan dito at si Aragon ay hindi. Magpatuloy na kayo habang kinukuha ko ang atensyon nila. Inabot ni Javier kay Jericho ang kanyang sulo. Wala nang choice si Jericho kundi tanggapin ito pero tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Tandaan mo, wag kang gagawa ng katangahan ha. Banta ni Jericho. Sa loob-loob niya ay gusto niya talagang pigilan si Javier pero sadyang matigas din ang ulo nito. Ako pa ba? Lumapit si Jericho kay Javier at tinapik ito sa balikat. Nag-aalangan talaga siya na iwan ito, ngunit kalaunan ay sumunod din siya sa iba nang tawagin siya ni Michelle. Nagsimulang kumaripas pabalik si Javier sa lagusan kung saan napatago siya sa dingding habang naririnig niya ang paglapit ng mga barbaro. Bumuntong hininga siya at saka humakbang sa sulok para harapin sina Aragon. Hoy! Mga kulugo! Sigaw ni Javier habang nakangiti kina Aragon. Tumakbo si Javier sa kabilang direksyon at hinabol siya ni Aragon kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpasikot-sikot si Javier sa mga lagusan na natatandaan pa niya pero sa kasamaang palad, nakarating siya sa isang dead-end na lagusan. Wala na siyang malulusot ang iba maliban sa daan na pinagmulan niya. Nasundan siya ni na Aragon. Javier! Javier! Tumigil ka! Umarap si Javier kay Aragon habang hinuhugot nito ang espada. Sabihin mo, nasaan si Jericho? Tanong ni Aragon, ngunit bahagyang umiling si Javier. Mag-iingat ka sa susunod mong hakbang. Baka magsisi ka, Aragon. Babala ni Javier. Nagtaka naman si Aragon mula sa tinura ng binata. Anong pinagsasasabi mo? Nasaan si Jericho? Galit na tanong ni Aragon. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Javier na halatang malungkot. Hindi talaga niya gustong saktan sina Aragon. Sabihin mo na sa akin ngayon din. Kung ayaw mo, patayin kita! Inis na banta ni Aragon. Ngunit malungkot lang na umiling si Javier. Hindi mo pa rin sasabihin. Umakbang si Aragon patungo kay Javier kasama ang mga tauhan. Pero itinapon lang sila ni Javier pabalik sa isang kislap ng kanyang mga mata. Bumagsak ang lahat sa lakas na pinakawalan na kapangyarihan ni Javier. Sinubukang lumapit ni Javier kay Aragon, subalit paghakbang pa lang niya ng ilang hakbang ay nagising si Aragon. Humihingal itong tumingin kay Javier at umupo sa gilid ng bato. Bumaba ang tingin ni Javier pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo ng marangal para tignan si Aragon sa mga mata. Napangiti tuloy si Aragon. May mahika ka. Sambit ng matanda. Pinanganak na akong ganito. Paliwanag ni Javier. Pagkatapos ng nangyari kay Aragon ay nakuha pa nitong tumayo kasabay ng umiti. Kung ganon, ikaw pala. Ikaw si Abner. Gulat ni Aragon nang maalala ang salamangkerong tinutukoy ni Raya sa kanyang mga panaginip. Yan ang tawag sa akin ng mga druid. Sagot ni Javier. Natawa ng bahagya si Aragon.
Sa lahat ng oras habang nasa tabi ka ni Jericho, kung papaano mo siya nagawang lokohin. Hanga ako sa iyo, Javier. Marahil magkapareho din tayo kesa sa iyong iniisip. Pareho nating niloloko si Jericho. Iniabot ni Aragon ang kamay kay Javier. Ngunit itinaas ni Javier ang kanyang kamay para hampasin ng mahika ang matanda. Huminto si Aragon. Napawi ang kanyang ngiti sa labi. Umakto siyang sumusuko kaya ibinaba ni Javier ang kamay. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay naglabas ng kutsilyo si Aragon gamit ang kabila nitong kamay para salakayin si Javier. Itinaas bigla ni Javier ang magkabilang kamay at pinasabog si Aragon paatras sa pamamagitan ng pagkislap ng kanyang mga mata. Tumilapon si Aragon ng ilang metro patungo sa inuupuan niyang bato. Dumugo ang ulo ni Aragon nang tumama ang kanyang ulo sa bato. Namatay itong nakadilat ang mga mata mula sa spell na ginamit ni Javier. Tumuhog sa sarili niyang katawan ng kutsilyong hinugot niya sa likod. Huminga ng malalim si Javier at humakbang pasulong upang tignan sa ibaba ang mga barbarong napatay niya. Lumingon siya nang nakakunot ang noo at nagpatuloy sa lagusan.